Blooming Nanay Serye, Episode 3. So, ito na nga at medyo natagalan ang aking Episode 3 kasi nag-iisip nga ako kung ano ang pwede kong i-content about sa pagiging nanay natin, so pagiging nanay ko. So, naisipan ko na i-vlog na lang itong feeling na nag-uumpisang maramdaman ko na takot sa pagiging ina ko sa susunod na mga buwan. Kasi hindi naman lingid sa inyong kaalaman na malapit na po talaga na kami po ay umalis at manirahan sa isang banyagang bansa. So, siguro ito yung source ng aking anxiety or panic attack nitong mga nakaraang linggo. Kasi siguro unconsciously, nag-aalala talaga ako. Nag-aalala ako sa pamilya ko, kung anong magiging buhay namin doon kasi hindi naman namin alam kung anong madadatnan namin doon. Nag-aalala ako kung paano ang pag-a-adjust ko bilang isang nanay pagdating namin doon. At lalong-lalo na talaga, nag-aalala ako sa magiging kalagayan ng aking mga anak pagdating namin doon sa aming pupuntahan. Iniisip ko kung mamimiss ba nila yung buhay nila dito sa Pilipinas, yung mga ginagawa namin every weekends, yung banding namin with my in-laws, yung banding nila sa kanilang lola, tita, mga pinsan, mamimiss ba nila yon? Yung school nila, yung school ni Tisayus, mamimiss ba niya ang mga kaibigan niya? Yun po yung mga kinakatakot ko kasi baka mahirapan silang mag-adjust kasi wala kaming kamag-anak doon, wala pa kaming mga friends, wala pa silang mga kalaro. At natatakot din ako baka mabully sila, makulture shock sila, tapos hindi sila maka-adapt kaagad. At hindi ko alam kung paano ko magiging isang ina sa aking mga anak. Paano ako maging isang Pilipinang ina sa aking mga Pilipinong anak sa isang banyagang bansa. So, yun po yung mga kinakatakot ko po bilang isang ina. Kasi na-explain ko kay Tisayus. Si Tisayus, kaya ko pa siyang explain. Kaya ko pang mag-explain sa kanya eh. Pero kay Tamiris, masyado pang bata para i-explain sa kanya yung mga bagay-bagay. So, kay Kuya, in-explain ko na ibang-iba ang itsura doon sa pupuntahan namin, yung way of living, way of life, yung culture. Tapos sabi niya kung ano daw yung culture, so in-explain ko sa kanya. So isa sa mga in-explain ko na magiging bago sa kanya ay yung Haka. Isa siyang traditional dance sa New Zealand kung saan ito ay tinuturo pa lang, sa school pa lang ay tinuturo na ito. At ito ay sinasayaw sa lahat ng pagkakataon. Masaya, selebrasyon, kalungkutan, pag-welcome ng guest ay ang Haka talaga ay sinasayaw. Napaka-weirdo kung hindi ka taga New Zealand at kung hindi mo pa ito nabasa or hindi ka pa nakapanood ng kahit na anong example ng isang Haka, ay kapag first time mong makikita ay makukulat ka talaga kasi yung Haka ay isang parang pasigaw, parang pagalit na sayaw. So, very unique siya, pero yung Haka na yun ay very meaningful sa mga Kiwi at saka sa mga Maori, yung mga naninirahan sa New Zealand. So, nung pinapanood ko kay Tisayus yung Haka dance sa isang eskwelahan, ay nagulat siya, tapos pinapasubok ko sa kanya, sige, you try. Sabi ko, you try how to do Haka dance. So, sabi niya, hindi daw niya kaya. At syempre dahil nga hindi niya rin masyadong maintindihan pa, ay medyo natatawa siya. So yun yung isa sa mga kinakatakot ko na baka yung culture na iba sa kanya or yung culture na makikita niya doon na very unusual ay baka bigla na lang siyang tumawa or hindi niya i-honor or ipagwalang bahala niya kasi syempre hindi naman yun yung nakagisnan niya. So yun yung mga bagay na kinakatakot ko na baka yun nga pag mga bagay na hindi siya magawa or ma-accept na mga kultura doon ay syempre baka ma-misinterpret ng mga taong nakatira doon sa pupuntahan po namin. So yun po yung mga kinakatakot ko, paano ba ako maging isang nanay doon. Kailangan kong maging independent sa isang banyagang lugar kasi ang aking asawa ay magtatrabaho. Hindi niya kami
mahahatid sundo sa mga pupuntahan namin dahil siya ay magtatrabaho. So ako ang nakatoka talaga sa mga bata. Ako ang nakatokang mag-alaga sa kanila. Ako ang nakatokang mag-ayos ng bahay. Ako ang nakatokang maghatid sundo sa mga anak ko. So yun yung mga bagay na kinakatakot ko. Pangalawa, hindi kasi ako palaasang tao when it comes to finances. Kasi lumaki din talaga kasi ako, may sarili talaga akong pera at gusto ko yung nagtatrabaho ako. So ito yung ang susunod na mga buwan ay yan yung mga susunod na buwan talaga na magiging totally dependent ako sa aking asawa, particular sa finances kasi ako po ay unemployed na. So, yun din po yung kinakatakot ko kung kaya ba ng ego ko. Alam nyo naman, isa pa ito na natatawa ako na ma-pride din kasi akong tao. Kaya kahit asawa ko na si June at wala naman issue sa kanya ang tungkol sa pera ay talagang natatakot ako na ewan ko siguro yung ego ko or yung pride ko ang pinapairal ko na hanggat maaari ay ayokong talagang nakatotally dependent sa asawa. Kaya nga lang, hindi ko pa po masabi kung kaya ko nga tumulong kasi nga hindi ko pa po alam kung ano po yung dadatnan ko doon sa New Zealand. So, paano ang magiging setup kasi may mga bata na involved, may baby ako, may 3 years old toddler ako. So, hindi ko alam kung makakatulong ako or makakapag-work ako, which is gusto kong gawin. Di ba, dito sa Pilipinas, okay, kayang-kaya kong gawin, kayang-kaya kong pagsabayan ng maging isang ina at magtrabaho. Kasi meron akong kasama sa bahay, ang aking sister-in-law. Pero pagdating ko doon, hindi ko alam eh. Gusto kong magtrabaho pero hindi ko pa alam kung ano ang magiging setup namin. So, yun siguro yung mga bumabagabag sa akin kasi yun yung dalawang yun. Yung culture shock ng dadatnan ng aking mga anak at yung feeling din na nakatotally dependent ako sa aking asawa when it comes to finances. Dahil ewan ko, sobrang pride ko talaga. Siguro dahil lumaki din kasi ako na si mama ko ay talagang plain housewife lang. At nung lumalaki kasi ako, lagi kong naririnig si papa na lagi niyang sinasabihan si mama na tulungan mo ako, tulungan daw siya ng mama ko. Magtrabaho din daw si mama kasi nahihirapan na siya, hindi niya na kaya, so mga ganun. Pero ang mama ko kasi dahil mahina ang loob, so kahit na anong support ni papa, bibigyan siya ng puhunan, kukuhanan siya ng pwesto sa palengke, ay hindi niya na kayang gawin, hindi niya nagagawa ng tama. At idinadaan na lang ni mama sa iyak. Kaya siguro, lumaki ako at nagkapamilya ako na may ganitong pakiramdam, may ganitong pag-iisip or kaisipan na hindi dapat maging totally dependent ako sa asawa ko when it comes to finances. Kaya yan po siguro yung bumabagabag kasi sa loob ng 10 taon na kami ay mag-asawa, ay hati talaga kami. Ako, may trabaho talaga ako. Yan lang po mga kablumina na yung sharing ko po na possible na mababago sa mga susunod na buwan ang pagiging isang Pilipinang ina ko at yung mga bumabagabag sa akin ngayon. So, sana po isama niyo po ako sa mga prayers ninyo na malagpasan ko po itong anxiety or panic attack na nararanasan ko nitong mga nakaraang linggo. At dahil malapit na po na bubuksan ko ang panibagong chapter ng aking buhay sa isang banyagang bansa. Sana po ay patuloy niyo po akong suportahan at pangako, ipapasyal ko po kayo nang wala pong passport. Hindi nyo na po kailangan ang inyong passport, kundi sa inyong mga tahanan, kung gaano kaganda at gaano ka-subtropical na bansa ang New Zealand. Sa kabila ng mga agam-agam na nararamdaman ko ngayon ay through prayers at saka guidance ni Lord, hindi niya kami dadalhin doon ng
wala lang. So, yun yung pinangahawakan ko po ngayon, mga ka-blooming nanay. So, hanggang sa muli, sa kabila ng mga kabisihan natin, sa kabila ng pag-aagam-agam ko, mga ka-blooming nanay, let us maintain our freshness, mga ka-blooming nanay. Love ya. Mwah, 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 mwah. Thank you for watching, mga ka-blooming nanay. Tako ng anak ko, mahilig talaga sa prutas.